Ang pelikula ay nakatakda sa isang post-apocalyptic na kasalukuyan, kung saan ang atmosfera ng Earth ay naging lubhang nakalalason. May ilang siyentipiko na nakahula nito nang maaga at lumikha ng isang power station na ipinadala sa kalawakan upang kumuha ng geothermal energy mula sa ibang mga planeta. Hindi nagtagal, nagsimulang mamatay ang mga tao sa kanilang pagtulog at masuffocate sa mga lansangan. Ang dugo sa kanilang mga ugat ay nagsimulang maging itim dahil sa hindi inaasahang pagbabago sa komposisyon ng atmosfera ng Earth. Tinawag ito bilang huling desperadong pagtatangka ng Earth na mabuhay sa pamamagitan ng pagpapaalis sa mga tao. Ang mga natitirang tao ay tumakas mula sa planeta sakay ng 100 barko. Dumating sila sa isang space station sa isang misyon na tinawag na Exodus. Ang istasyon ay parang isang lifeboat na nasa itaas ng bulkanikong buwan ng Jupiter na tinatawag na Io. Gayunpaman, hindi lahat ay handang sumuko sa Earth at si Sam Walden ay isa sa iilang taong nananatili pa roon. Mag-isa siyang nakatira sa mataas na lugar kung saan ang hangin ay maaari pang malanghap sa ngayon. Kasalukuyang sinusubukan ni Sam na magparami ng mga bubuyog na kayang mabuhay sa ganitong atmosfera. Ipinagpapatuloy din niya ang pananaliksik ng kanyang ama na si Dr. Harry Walden. Itinuro niya kay Sam na ang pangunahing prinsipyo ng kalikasan ay ang kaligtasan. Nasa ating isipan at kaluluwa ang paghahangad ng buhay anuman ang mangyari. Mabilis na nag-evolve ang mga halaman upang labanan ang ammonia toxicity, kaya umaasa si Sam na matulungan ang mga bubuyog at iba pang pollinator na makapag-adapt. Sa kalaunan, maaari nitong linisin ang hangin sa pamamagitan ng pollination ng mga halamang gumagawa ng oxygen. Naniniwala sina Sam at Dr. Walden na ang mga tao ay tumatakas patungo sa mga bituin sa paghahanap ng kaligtasan, habang hindi na pagtatanto na sila ay nasa pinakakumpletong spaceship na, ang Earth mismo. Naniniwala silang ang mga tao ay hindi maiiwasang mag-adapt at muling uunlad. Samantala, may boyfriend si Sam na nagngangalang Elon na nakatira sa Io station. Madalas silang magpadala ng email sa isa't isa bilang paraan ng komunikasyon. Gusto ni Elon na sumama si Sam sa kanya sa istasyon, ngunit sigurado si Sam na hindi namamatay ang Earth. Ito ay muling binubuo lamang. Isang araw, nakatanggap si Sam ng email mula kay Elon kung saan ibinunyag niya na opisyal ng inanunsyo ng Space Council ang unang New World Expedition na layong hanapin ang susunod na tahanan ng sangkatauhan. Pinili nila ang Proxima Centauri b, isang exoplanet na eksaktong kambal ng Earth at may layong 10 taon mula sa mga tao. Lahat ng kaibigan ni Elon ay nag-apply para sa misyon. Ibinunyag din niya na ang anunsyo ng New World Expedition ay may mabibigat na implikasyon para sa Exodus program. Bago pa matapos basahin ni Sam ang email, nag-malfunction ang kanyang computer at sumakay siya sa kanyang ATV upang hanapin ang isang lumang abandonadong library. Doon, tiningnan niya ang isang libro tungkol sa mitolohiya, ngunit biglang may napakalakas na bagyo ang papalapit sa gusali. Dahil dito, napilitan siyang magmadaling bumalik sa kanyang silungan. Pagkatapos, inayos ni Sam ang kanyang computer at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng email mula kay Elon. Nalaman niya na ang desisyon ng Council na ipahayag ang unang New World Expedition ay binabago ang lahat. Agad-agad, lahat ng spacecraft personnel, enerhiya at iba pang mahahalagang suplay ay inilipat na patungo sa New World Expeditions. Ang mga natitirang Exodus shuttle sa Earth ay ilulunsad din makalipas ang 4 na araw dahil ito na ang magiging huling pagkakataon. Hinikayat ni Elon si Sam na lisanin ang Earth kasama ang kanyang ama. Kinabukasan, sinuri ni Sam ang kanyang mga bubuyog, ngunit nalaman niyang lahat sila ay napatay ng nakalalasong bagyo. Sinira rin nito ang kanyang greenhouse farm. Lupaypay, bumalik siya sa kanyang kama
at kalaunan ay sumulat ng tugon kay Elon. Isiniwalat ni Sam ang tungkol sa bagyo at sa mga bubuyog, ipinaliwanag na nawala ang lahat ng genetic progress na kanyang nagawa. Inamin ni Sam na malapit na siyang bumigay sa puntong ito. Ipinagtapat din niya na kahit gusto niyang umalis sa Earth, hindi siya makakarating sa launch site sa oras gamit ang ATV at sa limitadong dami ng oxygen na kaya nitong dalhin. Maya-maya pa, isang hindi kilalang lalaki na nagngangalang Micah ang lumapag malapit sa bus gamit ang isang helium balloon. Agad niyang nakilala si Sam at sinabi na balak niyang makarating sa launch site at lisanin ang Earth. Ngunit bago iyon, gusto niyang makausap si Dr. Harry Walden. Inalok siya ni Sam ng tubig na sinala niya gamit ang buhangin at uling. Sa una ay nag-alinlangan si Micah na inumin ang malabong tubig, ngunit tiniyak ni Sam na ligtas ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang assistant ni Dr. Walden, itinatago ang katotohanang siya ang anak nito. Nang hilingin ni Micah na makilala ang doktor, sinabi ni Sam na nasa field daw ito at nagsasagawa ng pananaliksik. Hiniling ni Micah na dalhin siya roon, ngunit sinabi ni Sam na hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Dahil dito, nagpasya si Micah na maghintay para sa siyentipiko at naghanda si Sam ng pagkain para sa kanya. Binigyan niya si Micah ng mga sariwang gulay na itinanim niya sa kanyang greenhouse. Habang kumakain, tinanong ni Sam kung may natitira pa bang mga hayop. Binanggit niya ang malawak na dagat. Isa ito sa kanyang mga pangarap na mapuntahan at maranasan ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sumagot si Micah na wala nang natitira sa Earth. Lahat ng mga hayop ay tuluyan ng naubos at pati na rin ang mga mikroorganismo ay unti-unti nang namamatay. Sa susunod na eksena, ipinakita ni Sam ang kanyang laboratorio kung saan niya isinasagawa ang kanyang pananaliksik. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa kanyang kaibigang si Elon na kasalukuyang nagtatrabaho sa solar cell mission patungong Alpha Centauri. Pagkatapos nito, pinatugtog niya sa radyo ang pre-recorded na audio ni Dr. Walden para sa mga natitirang tao sa Earth. Nagulat si Micah dahil akala niya ay live niyang naririnig si Dr. Walden. Sumagot si Sam na iyon ang standard protocol kapag nasa field si Dr. Walden at malamang ay babalik ito kinabukasan. Kinabukasan, habang nag-uusap ang dalawa, bigla ang ibinunyag ni Sam na hindi kaibigan si Elon kundi ang kanyang boyfriend. Tinanong niya si Micah kung kakaiba ba iyon, ngunit sinabi nitong wala namang masama sa pagmamahal sa isang taong nakatira ng milyon-milyang milya ang layo. Pagkatapos ay nagbahagi si Micah tungkol sa kanyang sarili, isiniwalat na dati ay gusto niyang maging guro, ngunit nauwi siya sa pagiging isang hot air balloonist. Humanga si Sam sa kanyang pagiging tapat, tunay na matapang iyon. Inamin din ni Micah na ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging balloonist ay ang pagtanggap na siya ay asexual. At sa wakas ay inamin din ni Sam na siya ang anak ni Harry Walden. Sumunod, dinala niya si Micah sa greenhouse at ipinakita kung paano niya mano-manong pinopollinate ang kanyang mga halaman, ngayong patay na ang lahat ng kanyang bubuyog. May 3 magkakapatid na halaman si Sam: mais, kalabasa, at beans. Ang mais ang nagsisilbing akyatan ng beans, habang ang kalabasa ay kumakalat sa lupa. Kapalit nito, nagbibigay naman ng nitrogen ang beans. Mukhang nababagot si Micah sa paliwanag na ito, kaya binago niya ang paksa at tinanong ang tungkol sa mga tattoo ni Sam. Isiniwalat ni Sam na ang mga tattoo ay ang Euler's equation at ang evolvability equation ni Noah. Ipinaliwanag niya ang huling equation at sinabi na ang mga simbolo sa kaliwa ay kumakatawan sa lahat ng posibleng kombinasyon ng mga molekula, habang ang mga simbolo sa kanan ay kumakatawan sa selection pressures at fitness ratings. Sa madaling salita, ang tanging kailangan para umusbong ang buhay ay mga molekula na sumasailalim sa puwersa ng seleksyon at mutasyon. Kapag natugunan ang mga kondisyong ito, kusang lilitaw
ang self-replication. Nang tanungin ni Micah ang tungkol sa mga marka sa kanyang ribcage, desperado na gawing mas sexy ang nakababagot na usapan, isiniwalat ni Sam na ginawa niya ang mga iyon upang mapabuti ang kanyang immunity. Ipinakita rin niya ang isang video clip ng isang baboy na inalagaan ni Dr. Walden sa kanyang laboratorio. Bagamat namatay ito matapos ma-expose sa nakalalasong hangin, isa pa rin itong malaking tagumpay. Kinabukasan, natagpuan ni Micah ang lumang silid-tulugan ni na Dr. Walden at ng kanyang asawang si June. Tinanong niya si Sam tungkol sa kanyang ina at isiniwalat ni Sam na nagkasakit si June at pumanaw. Nang marinig ito, sinisi ni Micah si Dr. Walden sa pagpapanatili sa kanila sa nakalalasong Earth na naging sanhi ng pagkamatay ni June. Bigla siyang sumugod sa laboratorio at sinira ang pinto ng opisina ni Dr. Walden. At doon makikita na ang silid ay nasa masamang kalagayan at halatang matagal nang walang tao roon. Dito natin nalaman na patay na pala si Dr. Walden. Pagkatapos nito, nag-flashback ang pelikula sa nakaraan. Matapos gumugol ng maraming taon sa post-apocalyptic Earth, nagsasagawa ng mga eksperimento at mawalan ng asawa, napagtanto ni Dr. Walden na wala ng pag-asa pang mailigtas ang planeta. Hinikayat niya si Sam na umalis patungong Io, ngunit tumanggi si Sam na sumuko sa Earth. Ipinaliwanag ni Dr. Walden na sa malaot madali ay mapipilitan din siyang umalis dahil siya ay maiiwan mag-isa kapag pumanaw na ito dulot ng mga komplikasyon sa kalusugan. Bumalik sa kasalukuyan, dinala ni Sam si Micah sa lugar kung saan nakalibing ang kanyang mga magulang. Matapos magbigay galang sa mga yumao, inanunsyo ni Micah na isasama niya si Sam papunta sa Space Shuttle. Nilinaw rin niya na hindi siya tatanggap ng pagtanggi, kaya napilitan si Sam na pumayag. Kalaunan, sumulat si Sam sa kanyang boyfriend at sinabi na napagdesisyonan na niyang lisanin ang Earth ng tuluyan at muli silang magkikita sa lalong madaling panahon. Habang nag-i-impake ng kanyang mga gamit, napansin ni Sam na may isang queen bee na napisa sa kanyang hive at ito ay immune sa nakalalasong hangin. Lubos itong ikinatuwa ni Sam, ngunit wala rin itong binago sa kanyang plano dahil balak pa rin niyang iwan ang Earth ng tuluyan. Ang tanging problema ay hindi pa sila makakaalis kaagad. Kailangang maghintay ang dalawa ng paborabling hangin upang tangayin ang kanilang hot air balloon patungo sa kanilang destinasyon. Ilang sandali matapos iyon, nakatanggap si Sam ng sagot mula sa kanyang boyfriend na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan na aalis na siya sa Earth, ngunit ibinunyag niya na siya ay nag-sign up para sa 10 taong New World Expedition. Ibig sabihin nito, maghihiwalay sila sa loob ng napakaraming taon. Lubhang dinurog ng balitang ito ang puso ni Sam at siya ay napaiyak. Nang makita ni Micah ang kanyang pagkadurog ng puso, ipinagluto niya siya at ikinuwento ang kanyang buhay noong pre-apocalyptic Earth. Masaya niyang inalala ang kanyang buhay sa mga suburb at ang pagpunta sa syudad kasama ang kanyang mga kaibigan na dati umiinom ng 40 at humihit-hit ng bong mula sa mga mansanas. Habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging balisa si Micah habang naghihintay ng paborabling hangin. Samantala, nagsimulang makaramdam ng matinding kalungkutan si Sam ngayon na lalo pang napalayo ang kanyang boyfriend. Unti-unti siyang napapalapit kay Micah at sila ay nauwi sa pakikipagtalik. Kinabukasan, nagising si Micah sa balitang binago ang lugar ng shuttle launch patungo sa mas malayong lokasyon kaysa sa orihinal. Sinuri niya ang kanyang reserba ng helium at napagtantong hindi sapat ang kanyang fuel para sa ekspedisyon. Nadismaya siya at nagreklamo na tila isinumpa siya, kaya tinanong siya ni Sam kung ano ang ibig niyang sabihin. Isiniwalat ni Micah na nakita niyang mamatay sa gutom ang 12 tao, kabilang ang kanyang sariling asawa. Siya ang pangunahing dahilan nito dahil sa kanyang pagiging makasarili. Itinago niya ang pagkain mula sa kanila. Gayunpaman,
Ipinangako ni Mika na hinding-hindi niya hahayaang may masamang mangyari kay Sam. Naantig si Sam sa kanyang mga salita, ngunit may mas malalaking problema pa silang kailangang harapin sa ngayon. Isiniwalat ni Sam na alam niya kung saan sila makakakuha ng helium. Natuwa si Mika sa balitang ito at nagsimula silang maglakbay patungo sa lungsod na natakpan na ng nakalalasong atmospera. Sa kabutihang palad, nagawa nilang mahanap ang fuel at ginamit ito upang muling punuin ang kanilang mga tangke ng helium. Kinabukasan, inihanda ni Micah ang balloon upang umalis patungo sa launch site. Ngunit iginiit ni Sam na bumisita muna sila sa isang art museum. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay pumayag at hiniling kay Sam na bumalik sa loob ng isang oras. Sa kasamaang palad, makalipas ang ilang minuto, biglang napagtanto ni Micah na ayaw talagang lisanin ni Sam ang Earth. Dahil dito, siya ay nabalot ng matinding panik at agad siyang sumunod kay Sam. Dala ang dagdag na mga tangke ng oxygen. Nagmadaling pumunta si Micah sa museo at nadatnan si Sam na humahanga sa isang klasikong painting. Tiniyak niya kay Sam na ginawa na nito ang lahat ng kanyang makakaya at tiyak na ipagmamalaki siya ng kanyang ama. Hiniling niya na sumama na siya, ngunit hinikayat siya ni Sam na umalis na lamang. Sa sandaling ito, nagsimulang tumunog ang alarm ni Sam na nagpapahiwatig na ubos na ang kanyang supply ng oxygen. Mabilis na ibinigay ni Micah ang ekstrang tangke, ngunit sa halip na palitan ito, tinanggal ni Sam ang kanyang oxygen mask habang nilalanghap ang nakalalasong hangin. Unti-unting nagdilim ang eksena. Pagkatapos ay nag-fast forward ang pelikula sa hinaharap at nalaman natin na mag-isang naglakbay si Micah sakay ng spaceship. Tungkol naman kay Sam, nagawa niyang mabuhay at piniling manatili. Tulad ng bagong Queen Bee sa kanyang kolonya, ang nagbago ng kapaligiran ay hindi na nakalalason para sa kanya. Nagtatapos ang pelikula habang siya ay nakatayo sa isang dalampasigan kasama ang isang batang-bata. Lumalabas na ang pangunahing layunin niya habang nakikipagtalik kay Micah ay ang muling paramihin ng Earth. Kaya makikipagtalik ba siya sa sarili niyang anak? Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.